So yan, magandang hapon. Wala ka bang torque wrench? Wala ka bang ganito? At DIYer ka tapos wala kang ganito. So yan, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng DIY torque wrench. So yan, ito lang ang kailangan nyo. So, isang kiluhan na digital. Digital na kiluhan na merong foot pounds. Yan. Foot pounds sa akin. Ano, pounds na ano na resolution. Yan, meron niyang unit, gin, pwedeng oz, pwedeng kg. Kung kg yung kilohan yung digital, wala namang problema. Nako-convert naman online or na may calculator naman or may computation naman para ma-convert yung kilogram sa pounds. So yan, ito lang naman kailangan nyo. Sa Lazada nasa 100 pesos lang naman yung mga digital na ganito. So ito ang kailangan nyo, metro, at saka ito, kayang masukatan ng 1 feet 12 inches. So yan. Yan. Ang first step nyo gagawin dito sa handlebar, kailangan nyo lang sukatin yung dulo dito sa pinakagitna nya, yung pinaka pivot point. So yan. Yung 1 feet yan. Tapos lalagyan nyo ng mark. So yan, lagyan natin ng marking. So yan. Yan, napakasimple lang naman gumawa ng torque wrench. So yan. Halos wala pa kayong makikitang ganitong tutorial online. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano kayo magkakaroon ng DIY torque wrench. So yan. Yan, ito. Ito yung mark natin, itong banda na to. Ito yung mark natin ng 1 feet 12 inches. Yan yung pinaka-sentro. Yan. Kahit anong handlebar, basta makasukat kayo ng 1 feet. So yan. Kung mas mahaba, mas maganda. Mamaya explain ko kung bakit. So yan. So ganito lang yung gagawin natin. Napakasimple lang naman. Kasi yung foot pounds, yung value ng foot pounds na higpit na mga tornilyo ay sinusukat yon na halimbawa 1 foot pounds. Ang birada nun is sa 1 foot may 1 pound dito na diin. So kung 10 foot pounds, dapat 10 foot pounds din yung value na ma-read natin dito. So yun, kaya pwede natin gawing torque wrench yung ganitong setup. So yan, halimbawa naman, Newton meter yung nakalagay sa mga manual ng mga motor nyo, Newton meter. Nako-convert naman yan sa foot pounds. Pwede nyo naman yan i-google. Halimbawa, 25 Newton meter yung sa motor nyo. Pwede nyo naman siyang i-convert sa foot pounds sa online. Tapos yun yung ilalagay nyo yun yung value na ilalagay nyo dito sa meter na to. So yan, napakasimple lang naman. So isample natin tong, kaya meron tayo ditong generator na junk kasi sasampulan natin tong nut na to, yung nut na yan. So ang value nitong nut na to is 10 Newton meter. Uulitin ko, 10 Newton meter yung value nito. At kung i-convert natin yan sa foot pounds, nasa 7.4. Ayan, nasa screen meron akong calculator ng torque conversion. So yan, 7.4. So napakasimple lang naman gamitin. So yan. Ito ang gagawin natin is ito-torque na natin to ng 10 Newton meter or 7.4 foot pounds. So yan, luwagan muna natin. Yan, maluwag na yan. So lagay lang tayo ng initial. So yan, initial. Tapos ilagay nyo lang yung timbangan nyo, yung pantimbang nyo na digital, lagay nyo lang dito. Bahala na kayong mag-setup ng ganito kasi kada kilo pang kilo iba-iba yung setup. So yan. Pag yung value dito sa pang kilo natin is umabot na ng 7.4, doon na kayo magsa-stop. Meaning 7.4 foot pounds na yung nalagay natin sa tornilyo or 10 Newton meter. So yan. Yan, 4 point something. Yan, 7 point. Yun. Nakita nyo na? 7.4 na. Yan. Meaning, yung nakarga natin dito sa tornilyo na to is 10 Newton meter na. Yan. So, yan. Paano natin mabe-verify na tama na yung nalagay natin dyan na
or kung tama yung process natin, yung DIY torque wrench natin, yan, ikakalibrate natin. Susukatin natin gamit tong precision dial torque wrench natin, yan. 10 Newton meter yan. Ilapit natin. So, yan. Wait. Yan, kung makikita nyo. Yan, tingnan nyo. Tingnan nyo. Aabot na yan ng 10. Kita nyo? 10 Newton na yung karga niya. Paano natin mabe-verify na 10 talagang sakto? Once na iusog pa natin yan ng 11, gagalaw na tong bar na to. Tingnan nyo. O, tingnan nyo, gumalaw na. Meaning, saktong 10 na talaga yung nagawa natin dito. So, yan. Kita nyo, napakasimple lang. Napakasimple lang naman gumawa ng DIY torque wrench. So, kung DIYers lang naman kayo at nag-aalangan kayong bumili ng ganito kamahal na mga torque wrench, more than 1.5. So, ito lang yung bibiliin nyo. 100 pesos lang na digital kilohan. So, yan. Paano naman yung mga bolt? Halimbawa, bolt ng kotse. Yun, bolt ng kotse. Ganyan. Siyempre, mahihirapan na tayong humila kasi nasa 100 kilos lang naman yung ano nito, yung limit. So, kung nasa pounds to, siguro ko talagang grabe. Ganito naman ang kagandahan pag makahanap kayo ng bar or dugtungan nyo lang yung handlebar nyo na umabot ng 2 feet. So, meaning, kung ang reading dito is 50 pounds, sa 2 feet, doble yan. Meaning, 100 foot-pounds na yung bibira nyo dito. Kasi, nagdoble yung, yung pivot point nya na doble. Ganun lang naman. So, halimbawa naman, ganito. Halimbawa, yung handlebar nyo is 1.5 feet. 1.5 1.5. So, simple lang naman, yung value na lalabas dito sa pounds, ita-times nyo lang ng 1.5. Halimbawa, nag-reading dito ng 50 pounds, meaning, ang actual reading sa 1.5 is 75 foot-pounds yung nabibira dito. So, yan. Ganyan lang naman, minus lang tayo. Halimbawa naman, yung pangbira nyo, yung mga maiksi, 0.5 feet lang yung kinaya ng ano nyo. Meaning, idodoble nyo. Halimbawa, 50 yung nagre-register dito na pounds. Meaning, divided by 2. Kasi 0.5 lang yung ano nyo, yung haba nyo eh. Kaya mangyayari, magiging 25 foot-pound lang yung ma-generate yung torque dito. Yan. Siguro kung meron na kayong idea, napakasimple lang naman. So, yan. Napaka-basic lang. Hindi na wag na tayo magpadalos-dalos pa kasi napaka-basic lang talaga naman ng paggawa ng torque wrench. Ngayon nyo lang to makikita kung paano gumawa ng DIY torque wrench. Ang siguro ko sa next vlog ko naman is tuturuan ko naman kayo kung paano i-calibrate yung ganitong torque wrench gamit itong digital meter na to. So, kaya ako akong tatanungin, maniwala kayo sa hindi, mas accurate tong dalawa na to, itong DIY, kaysa dito. Kasi nakikita nyo mismo yung value na lumalabas sa screen. So, halimbawa, yung torque wrench nyo, hindi na siya calibrated kasi iniiwanan nyo lagi na kargado yung spring. Meaning, habang tumatagal, nagbabago yung value ng torque wrench na yan. So, siguro kung next vlog natin, sa mga susunod, tuturuan ko kayo kung paano i-calibrate tong torque wrench na to gamit itong meter na to. So, yan. Yan, napakasimple lang. Thank you.